Amen. Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At patapos na naman itong linggong ito. Ang schedule natin ngayon ay week 3, day 6. Magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. 1 Kings 8:48. If they return to you with all their heart and with all their soul, and they pray to you toward their land that you have given to their fathers, the city that you have chosen, and the house that I have built for your name. Ito ay prayer naman ni Solomon. At sa prayer ni Solomon, may mga ilang items siyang binanggit dito. Binanggit niya yung land. No? Ano ba itong land na to? Ito yung lupa na binigay mismo ng Diyos sa mga Israelites. At itong prayer na ito ay prayer sa panahon ng captivity. Bagamat yung prayer ni Solomon to, wala pang captivity, pero nakita niya na magkakaroon ng ganyan. Kaya binanggit niya rito yung lupa, sapagkat nawala yung lupa sa posisyon nila, kaya binanggit niya yung lupa. Ganun kahalaga. Kasi sa history, ang gustong ibigay ng Diyos sa mga Israelites, sa kanyang bayan, ay yung lupa talaga na naiwala nila noong panahon ng captivity. Amen. At binanggit din niya rito yung city. Ito yung city of Jerusalem. Ang city naman ay ang piniling lugar ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ito ay isang lugar na hindi basta-basta, pinili ito ng Diyos para sa kanila na naiwala din nila. At tapos binanggit niya yung house na itinayo mismo ni Solomon. At ito ay ang bahay ng Diyos. Kaya 3 bagay ang binanggit ni Solomon dito. Ang tindi ng prayer niya rito. Ito ay humihipo sa mahalagang bahagi o mga mahalagang bahagi sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Yung lupa, okay, yung city, at yung house. 3 bagay, huwag natin kalimutan yan. Kaya itong prayer ni Solomon, isa sa mga top prayer ito. Sapagkat binanggit niya yung 3 bagay na mahalaga sa loob ng ekonomiya ng Diyos. So matuto tayo sa prayer na ito. So ang prayer natin dapat, kung gusto natin na maging mabigat ito sa harapan ng Panginoon, binabanggit mo itong 3 bagay na ito. Na humihipo sa ekonomiya ng Diyos. Daniel 6:10. Daniel went to his house in his upper room. He had windows open toward Jerusalem, and 3 times daily he knelt on his knees and prayed and gave thanks before his God. Ito naman yung prayer naman ni Daniel. So yung una ay prayer ni Solomon, at ito ay prayer din ni Daniel. At pwede ko sabihin sa history, itong mga prayer na ito ang matitindi. Sapagkat humihipo sila sa mga bagay na nasa loob ng ekonomiya ng Diyos. Sa prayer ni Daniel, di ba? 3 beses isang araw, bukas yung kanyang bintana at nakaharap siya sa Jerusalem, yung direksyon ng Jerusalem. Ibig sabihin yung puso niya nandun sa Jerusalem. Ang city na pinili ng Diyos na kung saan naiwala ng mga Israelites dahil sa pagkabihag. So sa panahon ni Daniel ay nasa actual na pagkabihag na sila. Sa panahon ni Solomon, wala pa. Pero nakita din ni Solomon ang darating na pagkabihag, kaya binanggit niya yung 3 bagay. Kaya itong lesson natin ngayon, tinuturuan tayo ng pinakamalakas, pinakamainam na panalangin at mga panalangin na siguradong papakinggan ng Diyos. Kaya matuto tayo dito. In Daniel 9:3-23, we see the way to obtain the vision of the 70 weeks.
Daniel's desperate seeking of the Lord God, the Lord God, in prayer and supplication with fastings. Amen. Binanggit dito yung vision of the 70 weeks. Itong vision of the 70 weeks ay resulta ng panalangin ni Daniel nung kapanahunan niya. Ito yung sagot ng Diyos sa kanya. Ang tindi nito. Ano ba itong vision of the 70 weeks? Dito kasi sa 70 weeks, pinakita ng Diyos kay Daniel ng malinaw kung ano ang mga magaganap sa mga darating na kapanahunan. Na habang nang siya ay manalangin, siyempre si Daniel, confused siya, concerned siya. Sa bayan ng Diyos, concerned siya sa Holy City, sa good land, concerned siya sa templo na itinayo. So lahat yan ay mga item ng God's economy. Concerned siya dyan. Nag-aalala siya. At dahil sa panalangin niya, pinakita sa kanya ng Diyos ang vision of the 70 weeks. Hindi ko alam kung itong vision of the 70 weeks ay umiiral na bago pa nanalangin si Daniel. Hindi lang niya nakita agad. O ito ay resulta ng kanyang panalangin. Pero ano pa man, itong visions of the 70 weeks ay isang pagpapakita kung ano ang magaganap sa darating na kapanahunan nung panahon ni Daniel. Kung meron ilan pa sa inyo na hindi pa alam yung ibig sabihin ng visions of the 70 weeks, basahin nyo yung life study ng 2 Thessalonians, I think chapter 3 o message 3. Medyo sure ako dyan. Basahin niyo yung explanation kung ano ba yung vision of the 70 weeks. Hindi ko na yan pwedeng banggitin dito sa preview ko. No? Pero doon, malinaw na binanggit ni Brother Lee yung mga sections ng 70 weeks. Ang ganda. I think 70 weeks, nag-umpisa siya sa rebuilding of the temple. At umabot siya hanggang sa bago dumating yung millennial. So yan yung kapanahunan na mula doon hanggang sa end of this age. Kasi itong age natin, merong hangganan to eh. At yan ay binubuo ng vision of 70 weeks. Ang haba niyan. 70 weeks lang. Kasi may ibig sabihin niya 70 weeks eh. No? I think every week ay 70 years. Something ganyan. Yun ang pagkatanda ko. Pasahin nyo na lang. Oo, tama. Every week dyan ay sumasagisag sa 70 weeks. Maganda yan. Amen. In his prayer, Daniel confessed his own sins and the sins of the kings, the chief men, and the fathers of Israel, and of all the people of Israel. So, ang unang bahagi ng kanyang prayer ay confession. Bakit ba nagkaroon ng captivity? Dahil sa mga kasalanan. Kasalanan, nagdala sa mga Israelites sa captivity tungo sa Babylon. Nabihag sila, nawala sila, nadala yung mga gamit ng templo sa Babylon, na pinaghaharian ni Nebuchadnezzar. Yan yung istorya. Ibig sabihin, yan ay resulta ng kanilang kasalanan. Pero si Daniel, sa kanyang panalangin, kinonfess niya ang kasalanan niya at kasalanan ng buong bayan ng Israel. Sino ba nagkasala? Yung bayan ng Israel. Pero si Daniel, kinonfess niya yan sa Diyos upang ang kasalanan nila ay mapatawad. Sapagkat sa panalangin, mga kapatid, isa sa pinakamahalagang item ng ating panalangin ay ang paghahayag ng ating mga kasalanan. Sapagkat kung ang kasalanan, hindi natin natuos, hindi natin hiningi ng kapatawaran sa Panginoon, ito ay magdudulot ng
pagka walang saysay ng ating mga panalangin. Kasi may kasalanan eh. Kaya ang isang nananalangin, dapat isa sa pinakamahalagang bagay na ginagawa niya ay ang paghahayag ng kanyang kasalanan. Kaya yan ay isa sa mga lesson sa loob ng panalangin. Amen. In his prayer, Daniel also supplicated for the holy city of Jerusalem, the holy mountain of God, and the holy people of God. This means that he supplicated for all the interests of God on earth, not for his own interest. So ito mga binanggit dito ay mga interest sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Lahat ng prayer ni Daniel hindi para sa sarili niya. Hindi siya nag-pray para sa kanyang pangangailangan, para sa blessing na dumating sa kanyang personal na buhay, o magandang kalusugan, o ligtas na kapaligiran. Wala siya binanggit na ganyan. Ang puso niya ay occupied ng buong ekonomiya ng Diyos. Kaya ito yung men of prayer talaga. At tatlong bagay ang binanggit dito sa panalangin ni Daniel: Holy City of Jerusalem, Holy Mountain of God, Holy People of God. Tama yan. Nandiyan ang puso ng Diyos sa Holy City, Holy Mountain, kaya Holy Mountain of God, at Holy People of God. Andiyan ang puso ng Diyos. Kuminsan nga dapat ipanalangin natin yung mga kapatid No? Kasi pag pinapanalangin mo yung mga kapatid, inaalala rin ng Panginoon yung ating sariling kapakanan. Amen. Kaya ang prayer natin, dapat matuto tayo sa tamang prayer. Mga item sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Amen. Amen. Furthermore, Daniel asked the Lord to forgive them, not based upon their righteousness, but based upon God's great compassion. Amen. So ano ang panalangin ni Daniel tungkol sa mga kasalanan ng bayan ng Diyos? Hindi ayon sa katwiran. Hindi ayon sa katwiran. Sabagat lahat ng kasalanan ay sumasalansang sa katwiran ng Diyos. Kaya hindi niya binasi dyan ang panalangin niya tungkol sa kapatawaran ng kasalanan ng mga bayan ng Diyos. Kundi ito ay binatay niya sa dakilang kaawaan ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ay hindi lang naman matuwid, kundi isang Diyos din ng kaawaan, compassion, kahabagan, o matinding habag. May mga time, kailangan banggitin din natin ito sa ating prayer, na hingin natin ang matinding habag ng Diyos sa sitwasyon ng eklesiya, sa sitwasyon ng mga kapatid, upang ang Diyos ay mahabag sa kanila. Sapagkat pag inalis natin ang matinding habag o awa ng Diyos, uunat yung kamay niya. At kung umunat ang kanyang kamay, ito ay nangangahulugan ng paghahatol. Kaya kailangan dumulog tayo sa habag ng Panginoon. Kung nakikita natin ang mga kapatid, ang kanilang sitwasyon, hingin natin ang awa ng Diyos para sa kanila. Ganon din naman tayo, ganon din ang pamilya natin. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Amen. Amen. In verses 21 through 23, we have God's answer to Daniel's prayer and supplication. In his desperate prayer, Daniel requested that God recover the Holy Land, send his people back, rebuild the holy city,
But God answered him, but God answered him by giving him the report through the angel Gabriel of the 70 weeks. This answer exceeded what Daniel requested. So yung 70 weeks na binabanggit natin dito, na binigay ng anghel kay Daniel, si Anghel Gabriel, ay sagot sa kanyang panalangin. Higit pa ito sa kanyang hinihingi. Itong panalangin na ito, nung matanggap niyan at maging malinaw na siya, naniniwala ako, kumalma na si Daniel. Sabagat ang isang tao, kadalasan, nananalangin siya sa gitna ng kabigatan. Bakit may kabigatan? Kasi merong sitwasyon na nangangailangan ng paggawa ng Diyos, pagsagot ng Diyos, paglilinaw ng Diyos. Kaya kung wala yung sagot, mabigat ang pakiramdam. Kaya yung sagot ng Diyos kay Daniel ay higit pa sa gusto niyang malaman at makita. At ito ay ang 70 weeks na kaganapan sa darating na kapanahunan. Malinaw na si Daniel kung anong mangyayari. Una-una, concern siya sa mga bagay-bagay tungkol sa bayan ng Diyos, tungkol sa Holy City, di ba? Tungkol sa mga tao, ano pa? Yan yung mga ilang bagay na concern siya. Pero higit pa dyan ang pinakita sa kanya ng Diyos. Umabot pa yung 70 weeks sa Great Tribulation bago dumating ang Millennial Kingdom. Ang layo. Alam niyo yung 70 weeks, nagsimula siya kasi sa rebuilding of the temple na unang sagot ng Diyos sa panalangin ni Daniel. Nakita niya na rebuild yung temple. Ay na-rebuild yung Holy City. Nakita niya yan. Kaya nasatisfied siya. At umabot pa, nakita pa niya kung ano pa mga mangyayari sa darating na panahon. Pero hindi na niya inabutan yun. Kasi Old Testament si Daniel Yung mga katuparan ng mga ilang bagay, katulad ng pagdating ng Panginoon, pagkapako sa krus ng Panginoon, at yung panahon ng Great Tribulation, hindi na inabutan ni Daniel, pero pinakita sa kanya ng Diyos. Amen. So today's reading na ako, Solomon prayed even concerning the future captivity of God's people. He prayed that in the captivity of his people, Jehovah would hear his people's prayer and maintain their cause, where they would return to him with all their heart and with all their soul, and pray to him toward the land that he had given to their fathers, toward the city that he had chosen, toward the house that Solomon had built for his name, that they could be separated from all the people of the earth to be his inheritance. So ito naman, bumalik tayo doon sa prayer ni Solomon. Ang prayer ni Solomon ay mataas at tumatalakay din, bumabanggit sa tatlong bagay na ayon sa interest ng Diyos sa kanyang ekonomiya. Okay, so ano yung mga binanggit ni Solomon dito? Okay, binanggit niya yung bayan ng Diyos. Okay, na muli silang makabalik. Muli silang makabalik sa kanya. At binanggit din niya yung land o lupa, okay, na binigay ng Diyos sa kanilang mga ama. At ito ay ang lupa ng Kanaan. Mahalaga ito kasi ito ay pangako ng Diyos. Sa simula pa lang, nung tinawag niya yung bayan niya, sabi niya, dadalhin ko kayo sa isang lupa. Mayaman, masagana, dinadaluyan ng pulot at gatas. So yan yung lupa ng Kanaan. At yan yung katuparan ng pinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ano pa? Binanggit din niya yung city of Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ay pinili ng Diyos.
isang lugar na dapat magsama-sama yung mga Israelites upang alalahanin nila ang Diyos at gamitin yan para sa pagsamba. Yan ang kaisahan, lupang kaisahan. So, hindi pwedeng mawala yan. Kailangan makabalik sila dyan. Okay, ano pa? Yung house. Yung house. Dahil prayer ni Solomon ito, alam niya na yung house na yan, siya ang nagtayo. So, yung history ng house ay history ng temple. Na nung panahon ni David, yun yung ama ni Solomon, yan yung gustong-gusto ni David na maitayo. Sapagkat si David, mahal na mahal niya ang Diyos at alam niya na ang tanging kasiyahan ng Diyos ay ang magkaroon siya ng sariling bahay dito sa lupa. Kaya si David, hinanda niya lahat ng mga material. Nako, ang tinding paghahanda niya. At gusto niya itayo yan, pero hindi siya pinayagan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang magtatayo niyan, yung anak niya, si Solomon. Kaya si Solomon, sa panahon ng captivity, binanggit din niya yung house. Yan yung temple, bahay ng Diyos. Amen. In the last of 7 conditions concerning God's listening to the prayers of His elect, 3 things are stressed. The Holy Land, typifying Christ as God's allotted portion to the believers. The Holy City, signifying the kingdom of God in Christ. The Holy Temple, signifying God's house, the church on the earth. 3 things, the Holy Land, the Holy City, and the Holy Temple are the 3 crucial things regarding God's economy. So, ang ganda ng sinabi rito. Yung 3 pinakamahalagang bagay sa loob ng ekonomiya ng Diyos. So ano siya? Holy Land, Holy City, ano pa? Holy Temple. Yan, 3 yan. At ito ay mga sagisag, okay, ng mga spiritual na bagay. Halimbawa, yung Holy Land, ito ay sagisag ni Kristo. Bilang bahagi ng mga Israelites ng panahon na yan. Kaya meron tayong book na all-inclusive Christ na sumasagisag na itong lupa na ito ay si Kristo mismo bilang bahagi ng kanyang mga piniling tao. At sa New Testament, binanggit tayo sa atin na yung land ay ang Espiritu ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Kaya yan yung mga significance niyan. Okay. Yun namang Holy City, yung Jerusalem, ito naman ay sumasagisag sa kaharian ng Diyos. Kaya tama-tama ngayong panahon na to, pinag-uusapan natin yung kaharian. So sa lumang tipan, ang kaharian ay material. Yan yung lugar ng Jerusalem kung saan na pinagsasama-sama niya ang kanyang bayan. At ngayon, ang Holy City, ito ang kanyang kaharian na dinala ng Panginoon dito sa lupa. Dinala niya ang kanyang kaharian. Ito ay ang kaharian ng mga kalangitan. At ang kasaklawan ng kaharian na ito ay ang Espiritu rin, na kung saan sinasagawa niya ang kaharian sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Mahalaga ito, kaharian. Okay. Tapos yung pangatlo, ito naman yung Holy Temple. At ang Holy Temple ay sumasagisag sa bahay ng Diyos na siyang eklesiya sa panahon ng bagong tipan. Kaya anong eklesiya? Bahay ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag nandito tayo sa bahay ng Diyos, mag-behave tayo. Sabi ni Paul, dapat everyone ought to know how to conduct himself in the church of the living God. Dapat alam mong kung paano ka gagalaw sa sambahayan na ito. Ito ay ang bahay ng Diyos. Anumang bagay na may kinalaman sa pagsira sa templo ng Diyos, ito ay hahatulan ng Diyos. Sa Corinthians, sinabi niya,
If you destroy the temple of God, God Himself will destroy you. Kaya hindi basta-basta ang galaw dito. Mag-ingat kayo. Ingat kayo mga kapatid. Isa nakakarinig ako ng mga desisyon na gustong gawin sa loob ng church. Nakakakilabot. Huwag nating gawin yan. At huwag tayo magmarunong. Mag-ingat kayo. Huwag kayo magmarunong. Kung minsan, gusto namin tumulong, pero may mga kapatid na nagmamarunong. Kaya nakahadlangan din kami. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Ang Eklesiya ay katawan ni Kristo, bahay ng Diyos. Kaya sa Biblia, may mga babala. May mga babala. Diba? Nung panahon ng mga apostol, may mag-asawang tumimbuang dyan sa gitna ng Eklesiya. Direct ang hinatulan sila ng Diyos. At pagkatapos niyan, yung mga tao nagkaroon ng fear. Ako, ano pala ito? Hindi lang pala ito congregation. Hindi lang pala ito congregation. Ako, sasabihin ko, isa sa mga bagay na kinatatakutan ko, okay, ay ang pagkilos sa loob ng Eklesiya. Kailangan ganyan tayo. Sinasabi ko lang naman to sapagkat ito ay isang malaking item sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Huwag tayong basta-basta. Hindi ito ordinaryo. Amen. Amen. During the Babylonian captivity, Daniel prayed for the Holy Land, the Holy City, and the Holy Temple 3 times a day by opening his window toward Jerusalem. Amen. So ang taas ng prayer ni Daniel, ang great ng kanyang prayer, 3 beses siyang nananalangin para sa 3 item na ito. Holy Land, Holy City, Holy Temple. Yun ang direksyon ng kanyang prayer. Yung 3 bagay na yan. At ang Diyos ay nahipo dito sa 3 bagay na ito. At pinagpe-pray ni Daniel. Kaya sa history ng panalangin, pwede kong sabihin, ito ay isa sa pinaka-great record ng prayer. Okay, yung prayer ni Solomon at prayer ni Daniel. Amen. This indicates that God will listen to our prayer in the way that our prayer to God's, ulitin ko to. This indicates that God will listen to our prayer in the way that our prayer to God must be toward Christ, the kingdom of God, the house of God as the goal in God's economy. Hindi pwedeng hindi pakinggan ng Diyos itong mga panalangin na ito. Kuminsan, ang prayer natin, parang feeling natin, hindi pinapakinggan ng Diyos. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na baka pinakikinggan, hindi mo lang nadadama. At baka pinakinggan niya, hindi nga lang niya agad sinagot. At kasi may mga prayer naman na sinasagot ng Diyos ayon sa kanyang kapanahunan. Pero kung ang prayer mo ay humihipo dito sa 3 ito, na siyang crucial item, mahahalagang item, sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Be assured, ang prayer mo ay pinakinggan ng Diyos at papakinggan ng Diyos at sasagutin ng Diyos. Amen. So, kumusta ang mga prayer natin? Alam ko, marami kayong prayer. Pag merong nangyari sa church, Panginoong Jesus, nagpe-pray tayo. Diba? Pero minsan, hindi pure ang ating prayer. Hindi siya prayer na may concern sa mga item na binabanggit sa atin. Pe-pray ka lang kasi galit ka. Nagpe-pray ka lang dahil emotional ka. Kumukulo yung anong. Dapat pure tayo sa ating mga panalangin. Amen. Amen. So the Holy Land, the Holy City, and the Holy Temple
are all types of Christ. Today, our prayer should be aimed at the Holy Land, the Holy City, and the Holy Temple. This means that our prayers should be aimed at the interest of God, that is, at Christ and the church as God's interest on earth. Amen. So ito na, yung buhay natin bilang Kristiyano, dapat may focus. Hindi pwedeng mabuhay ka rito sa lupa nang walang focus yung buhay mo. So, saan mo ba siya ifo-focus? Sa pangangailangan natin, araw-araw, materially? Hindi yan. Sasabihin ko sa inyo, yung mga pangangailangan natin, minsan sinasagot na yan ng Panginoon nang hindi naman natin pinipray. Sinasabi ko nga materially, marami tayong needs. Di ba? Pagkain, damit, pera, mabayaran na yung mga bills natin, good health, ang dami, pray, ang dami natin needs. Hindi rin natin mabilang yan. Maski pagkain, ang daming klaseng pagkain na, na gusto mong kainin. So, ang dami niyan. Pero, tingnan niyo yung buhay natin. Minsan busy tayo, wala naman tayo time na mag-pray sa mga needs natin, pero dumadating naman siya. Malaya siyang tinutustos ng Panginoon nang higit pa minsan sa pangangailangan natin at sa gusto natin. So, tama naman yan. Okay. Pero, kung tayo naman ay mananalangin, piliin natin yung mga item na humihipo sa ekonomiya ng Diyos. Ano yan? Si Kristo at ang Eklesiya. Yan, dalawang yan. Dapat huwag mawawala sa ating panalangin. Amen. Pwede naman manalangin ka sa pangangailangan mo, pero dapat nakaugnay siya dito sa dalawang ito. Si Kristo at ang Eklesiya. Hindi ko na ituturo sa inyo yan. Brother, paano ba manalangin ng mga prayer na may kaugnayan kay Kristo at sa kanyang Eklesiya? Humingi ka ng karunungan mula sa Diyos para malaman mo kung paano manalangin ng mga panalangin na siguradong pakikinggan ng Diyos. Amen. Amen. We need to pray for the saints, but we should not aim our prayers at them. On the one hand, we pray for them, but on the other hand, we pray for them because of God's interest. No. Bakit tayo nananalangin para sa mga kapatid sa church? No. Hindi lang dahil mahal natin sila. Hindi lang dahil may mga kondisyon na kailangan natin ipag-pray. Dapat ang prayer natin para sa kanila, ay may kinalaman sa interest ng Diyos sa kanyang ekonomiya. Yun, ganun pala yun. Hindi basta pray ng pray. Hindi pwedeng, Panginoon, may sakit yung kapatid namin. Pagalingin mo na siya, Panginoon. Tulungan mo siya, kakaawa naman, Panginoon. Ito ay tao mo. Ano yan? Tungkol sa kanya yan. Tungkol sa kanya yan. Gusto mo siya mapagaling dahil sa kanya, naawa ka sa kanya. Diba? Pero kung ang prayer mo, Panginoon, maawa ka sa taong ito. Kung siya ay ganito ang kondisyon niya, hindi na siya makakadalo sa church life. Ayun. Medyo may hint na ang prayer natin para sa kanya ay upang makabalik siya sa buhay eklesiya. Nang ibig sabihin, ano man ang kondisyon niya, kailangan niya ang church life. Kailangan niya ang church life. Ang ating pinaka-aim, mga kapatid, ay ang dalin ang mga kapatid sa loob ng buhay eklesiya. Ano man ang kondisyon nila, hindi mo sila pwedeng paalisin, pahintuin. Karapatan nila na nasa buhay eklesiya sila. At kung nagkasakit sila, dapat ang aim natin, bakit natin sila inaalagaan upang makabalik sila sa buhay eklesiya. Diyan yung sinasabi ko na dapat ang goal natin sa mga kapatid, madala sila sa buhay eklesiya. At huwag tayong gumawa ng anumang mga bagay na magsasanhi upang sila ay mapigilan, mawala
sa buhay eklesiya. Yan yung tamang puso natin. Di ba? Minsan may mga hindi magandang bagay. Pinapatawad natin sila. Bakit? Para sa buhay eklesiya. Yan yung sinasabi ko, na naka-aim tayo kay Christ and the church. Amen. Ito. Amen. We need to remember that prayer involves three parties, us, God, and Satan. Okay, so sa loob ng prayer, mayroon tatlong bagay. Tayo, ang Diyos, at si Satanas. Ito, masela nito. Sometimes, when we pray for a certain person, Satan comes to attack him, and his situation becomes worse. Pinag-pray mo na. Pero ano nangyari? Inatake lalo siya ni Satanas. At naging masama ang kanyang kondisyon pagkatapos mong ipag-pray. Tandaan natin, tatlong party ang meron dito. So pakinggan nyo to. Amen. The reason for this is that our interest is in that person, not in God's economy. No matter for whom we are praying, we should aim our prayer at God's Christ, who is God's interest in His economy. Ganun pala yun. Hindi pala basta-basta pray ng pray. No? Yung prayer natin, pag hindi tama, lalong ina-atake ni Satanas yung taong pinagpe-pray natin. Kasi hindi naman nakalink yung prayer natin sa God's economy. So, salamat sa Panginoon, marami tayong natututuhan ng mga bagay na tulad nito. Kumisan ako na nalilihis din ako sa mga ganyang bagay. Mahal natin yung mga kapatid. Pray tayo ng pray sa kanila. Pero tila nagiging malala yung sitwasyon nila. At ito ay dahil sa direksyon ng pag-aatake ng kaaway sa kanila. Pero kung ang prayer natin ay nakalink sa God's economy, ang kamay ng Diyos gagawa sa buhay ng mga kapatid. Amen. So, salamat sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kami manalangin. Hindi mga ordinaryong panalangin. Turuan mo kami ng aming mga panalangin ay may kinalaman sa iyong interest sa mga bagay sa loob ng iyong ekonomiya. Lalo si Kristo bilang bahagi ng mga kapatid. Ang kaharian na isinasagawa mo ngayon sa panahon ng kaharian ng mga kalangitan. Ganon din ang eklesiya na umiiral na rin sa kapanahunan na ito. Panginoon, nais mo na lahat ng mga kapatid sa loob ng eklesiya, kunin ka bilang bahagi nila, bilang realidad na magbuting lupa na binigay mo sa iyong bayan sa lumang tipan. Panginoon, lahat ng mga kapatid din namin, nais namin na maingatan sa loob ng eklesiya. Amen. Salamat, Panginoon.